Kinumpirma ng Quirino Memorial Medical Center o QMMC na nalaso ng mga estudyante ng Juan Sumulong High School sa kinain nilang makapuno candies. Ito ang balita ni Grace Casid. Last night we have invited a guest pediatric toxicologist from other hospital to see the patient, and he came last night. He saw the patient and he agreed with our initial impression of the probable cause of an organophosphate poisoning. Patuloy ang obserbasyon ng mga doktor matapos na makumpirma ng Quirino Memorial Medical Center na nalason ang 9 na mag-aaral ng Juan Sumulong High School sa kinain nilang makapuno candies. Nananatili naman sa intensive care unit ng ospital ang isa sa 9 na batang nalason. Ang mga estudyanteng ito ay may edad 12 hanggang 16 na taong gulang. 5 dito ay mga babae at 4 naman ay lalaki. Ayon kay Dr. Jojo Mercado, tagapagsalita ng QMMC, kailangang obserbahan ang isa sa nalason dahil maselan ang kalagayan nito. Hirap umano itong huminga at irregular ang kanyang heart rate. Habang ang iba naman ay inilipat na sa pediatric ward at maaari nang lumabas ng ospital bukas kung patuloy na bubuti ang kanilang kalagayan. We have sent the samples of the makapuno candies to FDA for further testing, and blood samples of all 9 patients were sent to PGH Department of Pharmacology for testing. Isa sa mga estudyante ng Juan Sumulong High School ang nakausap ng UNTV News at sinabi nitong kilala niya ang lalaking nagbebenta ng makapuno candy sa kanilang eskwelahan at matagal na umano itong nagbebenta doon. Ayon sa kanya, ito ay nasa edad 20 at hindi estudyante ng paaralan. He would excuse, knock on the door, he would say, "Ma'am, pwede po ba mga bala?" He would say, "Students, if kung pwede, I'm selling some candies for my tuition fee para makabayad daw siya ng Pero hindi niya sinabing school kung saan siya. Paalala ng mga doktor sa mga magulang kung maaari ay pagbaunin na lamang ang kanilang mga anak na mga pagkain na luto sa kanilang mga bahay at paalalahanan din ng mga ito na huwag basta-basta bibili ng pagkain sa loob ng paaralan. Grace Casid, UNTV News, Worldwide.